Karon nga aga, karon nga Sabado gid, amoy ni ang culmination sang youth Global Youth Day. Ginaselebrar ini siya sa bilog kalibutan para sa mga batanon. Usa malipay ta nga aton mga batanon ginhatagan sang pagtagad mga kauturan. Ang suhito nga gusto na kong dalon sa inyo sing takna sang aga ginuuluhan siya, renew my life, Lord. Ang atong text makita sa Juan Kapitulo 4, versikulo 15. Ang babae nagsiling sa Ginoo, hatagi ko sining tubig agud nga hindi ako pakuhaon ukon magkaridiri sa pagsako. Magadukot kita. Gamana ko itugtuban ng Diyos nga rakas kita sa mga langit. Itugot Ginoo nga ini nga teksto makahatag sa amon si kadasig sa pag-alagad bisan pa yari kami sa tunga sang kalisod sa amon kahintangan. Salamat sa ngalan ni Jesus. Gusto ko kamo dalon sa background sining istorya. Sa panahon ni Solomon sang napatay na siya, ang ginharian sang Israel nabahin sa duha ka mga ginharian. Southern kag Northern Kingdom. Ang Southern Kingdom ginpanguluhan ni Rehoboam, anak ni Solomon. Nagasakop lang ini siya sang Huda kag Benjamin. Ang Northern Kingdom mga kautoran ginpanguluhan ni Jeroboam, anak ni Nabat. Puno ka mga tribo sa Israel dito sa Northern Kingdom. Ang ilang kapital, Samaria. Ang sa Southern, ang ilang kapital, Jerusalem. Pero dito sa Jerusalem, ara dito ang sentro sang bilog na Israel, tungod kay ara dito ang temple nga gintukod pa ni Solomon mga autor. Tungod sina si Jeroboam, anak ni Nabat. Nagunahuna siya siyang kagalingon kung pananglitan ining katawhan sa Israel. Magakadto dito sa templo sa Jerusalem. Dako ang puruhan nga magabalik ang ilang nakasing-kasing sa pag-alagad kay Rehoboam nga anak ni Solomon kag madulaan ako sa akong ginharian. Personal interest ni Rehoboam. Tungod sina mga otod, siling pa niya sa mga tauhan sa Israel. Hindi na kinahanglan magakadto kamo didto sa Jerusalem agod sa tagsimbas Ginoo. Magatukol kita sing mga templo diri, kag diri na lang kamo simba. Pero ang templo nga gintukod o kung mga simbahan gintukod ni Jeroboam, inang simbahan nga nagasimba sa madamo nga mga Diyos. So dito na siya. Ang mga taon sa Israel dito nagsimba sa templo nga gintukod ni Jeroboam. Ang kamaturan mga utod nawala na sa ilang pangunahuna kag sa ilang tagipusoon. Naglabit ang malauton ang katawhan sa Israel sa idalon ni Jeroboam. Kag sa tapos sina ang mga lagna sa Dios sa sining nga ini nga lugar pagabihagon sa ibang nga mga pungsod. Tuod man nahimo nga nabihag sila. Pagkabihag nila ginpasot lang sa mga Siryahanon sa ilang mga doktrina ang mga katawhan nga ara dito kag gini-migrate ang ibang mga tao halin sa Babylon kag sa iban pa nga dito sila magpuyo sa Northern Kingdom. Kag ang ilang pagtulungan mga utod naka-influensya sa mga katawhan sa Israel. Kang katawhan sa Israel nga mana nagpangasawa sa mga tao nga halin sa ibang mga pungsod naging dalas sa mga hari nila dito. Amo
ining sitwasyon kung diin si Jesus nakigistorya sa babae sa panahon sang iyang missionary journey kaupod sang iyang magitutunan. Kung imong trisapon ni mga Samaritan sudot may dugo ni sila nga Israelinhon. Pero hindi sila pure ng Israelites. Ang ilang pagtulunan iba. May ara silang pagtulunan nga puro parehas pero lain gid sila yan. Dito sa sining panahon mga kauturan, si Ginoong Hesus nakigatubang sa babae. Kung imong mabasa sa kapitulo o kung sa versikulo 5 kag 6, si Jesus nakiistorya sa babae kay nagapungko sa dito sa bibi sang bubong. Ang ilang bubong so na kinanglan ara kagid siya tawag na timba. Hindi mo na siya makuha kung way kasing timba. Hindi na pare sa aton nga hulugan mo katubo, butangan mo sang submersible na equipment. Suyupon lang kag magkadto sa imong tubig, sa ila hindi. Mag-import kagid para makuha ng tubig. Dito si Jesus nagapungkol, nagalingling sa tubig, pero hindi siya makainom tungkol kay wala sa sing timba. Hindi nga bubong, gitukod paninihakog. Dito sa duta sang Sikar, sakop sa Samaria. Kag ini nga bubong, ginaawayan ini sang katawhan sa Israel kag sa mga Samaritans mga utod. Kag amo man ang pagkadto sang babae nga Samaritanhon didto king Jesus bersikulo 7. Ang tuyo nga nagkuha sang tubig dito kag dalo niya dito sa banwa dito sa urban areas para nga gamito nila inom kag tanan nga galamiton sa amo nga tubig. Pagkaabot sa babae, sining ni Jesus ay babae, hatagi ako sinang tubig, bisan jutay agod nga ako makainom. Versikulo 9, pagtanaw sa babae, sa kay ginusuy. Mangayo ka sa akon, nga hindi ako Samarianhon, ikaw isa ka Hudiyo, kay ikaw mangayo sa akon sinang tubig. Kabalo pa mga nautod sa santong panahon, may ara conflict between the Samaritans and the Jews. Hindi sila magkaisaho. Hindi sila, ang mga Hudiyo, hindi nagpalapit sa mga Samaritanhon tungkol kay para sa mga Hudiyo, hindi sila mga mahigko ng klase sa mga tao. Amoy na pinakadako ng problema sa sulod sa iglesia. Kung ang mga membro sa iglesia, may ara Samariahanon, kag may ara Hudiyo sa sulod sa iglesia. May ara ginasasing ginatawag conflict sa sulod sa iglesia. Kung ang project, hindi siya makikooperar tungkol kay siyang pamatsyag, daw hindi siya konforme. Ang babae na mangkot kay Jesus, ikaw Hudiyo, sunod na ngayo ka sa akon sa tubig. May rason. May rason. Kung isa utot, may mga katarungan ng sino daw matarungan. Pero baya, hindi acceptable sa tugangan sa Diyos. Tungod sila sa versikulo 10. Sila ni Jesus, babae. Kung nakahibalo pa lang ikaw, kung sino ang nangayo sa imo, unta mangayo ka sa akon sang tubig. Kaya ang tubig yung ginapangayo ko sa imong pagkatapos inom, ginauhaw ka lang gyapon. At ang tubig nga ako ihatag sa imo, hindi ka naging pag-uharon, kag hindi makaibwal sa sulod sa imong tagipusoon. Kung nakahipalo ko pala. Sa dira nga si Jesus mga utod, nagapungpo upod sa iyang manitutunan. Gintanaw niya kung ano kanabi ang siyudad sa Jerusalem. Pero sa pagkakaroon ng Jerusalem na siyudad,
hindi nasakop sa Israel. Duduman nila. Ang kapital sa Israel karon ano gani? Sirbalo, Tel Aviv. Ang Jerusalem karon ang location niya ara siya sa occupied West Bank ng pinaawayan karon. Si Jesus nakalingkod siya kag nagatanaw sa Jerusalem. Dayon nagsiling siya, "O Jerusalem, Jerusalem, kung nakahibalo pa lang ikaw kung tani, nang takna nagabot, nakon sa diin, kaan ay isang mga nga nagatipon sa iyang mga piso sa idalong sa iyang pakpak, agod, nga kamo makapasilong sinikag hindi kamo maano sa bisan anong kalamidad. Apang hindi kamo buo. Utod kung kahibalo pa lang ikaw, unta. Kung kahibalo pa lang kita, unta. Sang panahon nga atong ginapuyan karon, unta hindi na kita magpa-luya-luyas paglalagkat. Kung nakaibalo pa lang kita, unta ng panahon naton limitado sa sining kalibutan, hindi kita kinahanglan pa na pukaron sa aton mga utod, ako kita magsimba sa Ginoo matag adlaw ng tuway. Wala man kamo gatanaw sa mga balita sa CNN, sa Al Jazeera, bisan diin karon mga utod may kinagamo. Ang Haiti may ara sing civil war. Ang Kenya nagpadala, kung nagapadala si mga 1,000 troops sa pulis para lamang mabuligan ang Haiti kag hindi matumba ang gobyerno. Ang Sudan, ang mga tao nagakadto sa South Sudan para makalingkawas sa kagamo sa ilang lugar. Sining pa, ang mga tao dito, mga 1.5 million ang nag-evacuate. Nakalilisang mga utod. Dito sa Niger, kag Nigeria, nagatambihanay, magkamo gihapon. Dito sa Ukraine, sining pa ni Zelensky, kung untatan sa Western world ang pag-supply sila, matumba sila sa kamot sa mga Russians. Sa kasa, mga otod. Kabisan din nga mga lugar. Kung nakaibalo pa lang kita, unta sa panahon na atong ginapuyan, mga otod, hindi na kinahanglan na magligoy-ligoy kas paglalakad. Kung nakaibalo pa lang kita, unta, masunod, adlaw patay na ta, mag-alaga ta si matarong. Kaysa ikaw na huna kita nga dugay pa ta matigo sa sining kalibutan, pero ay nato na ibaluin, pila lang ka mga inaglaw, bilasyonan na kakaiban, siling ni Jesus sa babae, kung nakahibalo pa lang ikaunta kung sino nangayo sa iyo. Matthew 24, versikulo 2, siling sa mga gitutunan kay Jesus, Ginoo, manunodlo, tanawa ko daw anong mga bato ang nagatungtong sa templo sa Jerusalem. Ang templo sa Jerusalem, mga auto, ginpahimo ni Solomon, ginguba sa mga Babylonians, kag subong man nakapartisipar pagamay ang mga Persians, pero sa pag-abot ni Nehemias, ginrebel ang Jerusalem, pila ka tuig, 40 katuig mga utod na trabaho. Tungkol kasi ilang panahon ay sing bakho, ay sing piloter, kag sa mga modern equipment para sa building. Siling sa magitutunan Ginoo, tanawa kung daw ano kanami ang templo sa Jerusalem. Pero siling ni Jesus sa pagkamatuod, nakasiling ako sa inyo, nag-aabot ang panahon na walay bisan isa na bato na nagatongtong na hindi sila mabungka. Pero sa katauhan ng mga Hudyo, daw ay nilaging pamalandong ini. Mga utod, nag-abot panahon, sa 70 AD, sang si Titus na himo nga general na amo ginsugo sa mga
ng mga Caesars na rumpan ang templo sa Jerusalem. Kung nakahibalo pa lang ikaw kung tani, mga utod, amuning apil sa Ginoo sa aton. Kung nahibalaan pa lang naton kung tani, hindi na ta kinahanglan pa na haranahan para lang magbalik sa paglalakad. Versikulo 11 hasta 14. Siling sang babae kay Isos, Ginoo, dako kapabala sa abon amay nga si Jacob nagkutkot sa sining bubon. Siling ni Isos sa iya babae, kung makainom ka sa sining tubig, uhawon kaliwat. Apang ang tubig gihatag ko sa nagkinahanglan sini, hindi nagid pag-uhawon. Verse 15 ang nami nga sabat sa babae. Sining sang babae, Ginoo, hatagi ako sinyang tubig nga buhi. Ang babae may ara siya sa espiritu sa pagka-willing. Willingness ang ginakinahanglan sa Ginoo sa aton sa sining kapanahonan. Ang ni Isaias mga utod, samtang ang kalibutan sa panahon ni Isaias puno sa pagpakasala. Kag ang Ginoo na kinahanglan sang mensahidor sa pagwali sa tanan nga mga tao. Ang pulong iwali. Why nagsiling ang Ginoo nga tangkonbertira sila. Walihi lang sila. Matuo man sila kag sa hindi. Basta kay walihi lang sila. Versikulo 8, ang pamangkot sa Ginoo, sino ang akon ipadala? Kag sino ang magaupod sa amon? Pamangkot sa Ginoo kay Isaias, kag sa aton karon, sa aton yang people kay amo karon ang celebration Global Youth Day. Siling sa propeta sa Dios Ginoo, o kung siling sa Ginoo, sino akong ipadala? Siling ni Isaias, Here my Lord, send me. Ipadala ako, ginuyari ako, why na reklamo? Amo na sa aton youth, Global Youth Day, youth, show up in the cities. So walay reklamo. Versikulo 16, ang nabatian ni isang babae nga pulong sang Ginoo sa iya. Hatagi ako sinang tubig Ginoo. Sabak sang babae, amin nimo no siling, siling sang Ginoo sa iya. Nan hatagan ko ikaw sang tubig. Tawga ang imong bana kag karidiri upod sa ako. Naaway na lang ginhatagan sang Ginoo sang tubig ang babae sang tubig nga buhi. Ginkinahanglan pa nga tawgon ang iyang bana sa pagkadto kay Isos. Tugod ay ang bana kag asawa amo pinakanami nga evangelistic team naggamot. Husband and wives, nag-aupod sa pagdala sa mensahe. Father and siblings. Entire family. Kahit pagkanami, tanawon, sa bugos nga pamilya nga kung nag-worship sa gabi, upod sila. Magkanta ang asawa, upod ang bana, upod sa mga kabataan, kanami pamakiyon. Mga utod, amoy ini ang ginakinahanglan sa Ginoo sa iyang katawan. Versikulo 17 kag 18. Abi ninyo, anong sabak sang babae sa kay Isos? Ginoo, paano ko madala ang akong bana diri kay waay man ko sing bana? Ay ko bana di paano? Pero nga nagsinisiyos tawag mong bana. Di ba lang
nga daan ng Jesus. Kag gusto sa Ginoo may balaan ang reaksyon sa babae sa iyang pulong sa pagpadala sa iyang bana. Sinis ang Ginoo sa iya, sinis ang babae, Ginoo, wala ako simbana. Siling ni Jesus babae, nagahambal kasing tuod. Kay 5 na kabilog, nag-agi sa imong bana, kag ang ginapuyo mo karon ikaanom na, kag inaindi nimo bana. Ano tubot sing ganon? Ha? Bana-bana? Doble? Mga utod, ang Ginoo nakahibalo sa kahintang sa babae sa Samaritano. Ang Ginoo nakakita na siya kadaan sa wala pa siya maghambal kay Jesus. Ang babae sa pagsiling sa Ginoo nga dalhan imong anak kari-diri kadto sa akon. Nagsiling sa Ginoo, wala ko ba na Ginoo. Ang babae naghambal sing matuod. Why siya magdigar? Why siya tuod si bana? Kaya ang bana is legal husband. May nakita ko nga pelikula sa kuna. Legal? Ano pa itong iban to? Legal? Basta kay pilang klase na siya. Ang babae natandog ang kasing-kasing sa paghambal sa Ginoo sa iya. Babae wala katuo, naghambal kasing katuo. Nga ang imong may 5 ka kabana nga nagyang ang ginaupod makaron, hindi nimo ba na? Ang babae sa sina nga panahon mga utod nagbatyag siya sa panginahanglan kung ano ang iyang buhaton. Ang Ginoo nakakita sa iya. Ang babae wala sing kusog sa pagpalagyo sining tanan na iyang nabuhat. Kaya mo na sining sa Ginoo, without me, He can do nothing. Kung wala ko, wala ka mo sing mahimo. Ang babae nakaibalo nga sayot ang nagmimo. Pero ang paman ko, paano siya makapalagyo sinang tanan? Paano niya ang mapalagyuhan ang hangkat sa kalibutan? Busa ang singgit sa babae sa iyang talipuson, pagpangayo sa Ginoo is, renew my life, Lord. Baguha ang akong kinabuhi, Ginoo. Hindi ta makabago sa atong kinabuhi unless na ang Ginoo magatabang sa aton. Verses 19 to 20. Sining isang babae, Ginoo, ginahantop ko nga ikaw manalagna. Ang amon maginikanan nagatudlo nga kami magasimba sining bukid. Apang kamo nagasiling nga ang pagsimba dito sa Jerusalem. Verse 21 and 22, si Jesus ng siling babae. Ang panahon nag-abot na hindi na kinahanglan nga magasimba kamo sining bukid, nga imong diri rapit sa bugon, kag hindi magasimba dito sa Jerusalem, apang ang tagsa-tagsa magasimbas Ginoo sa Espiritu kag kamatuoran. Anong botsing ganon sini? Ang building importante. Apang mahimo nga walay kapuslanan ini sa panahon nga kita magpamati sa pulong sa Dios, kag pagkatapos magwa, kag sa pagwa naton walay kausatan ng aton kinabuhi, useless na pagsimba. Siling sa Ginoo ang pagsimba mo sa Espiritu kag kamaturan, a renewed life. Ang singgit sa babae, renew my life, Lord. Baguha akong kinabuhi, Ginoo. Young people, nga mo karon center. Show up
the cities. Show up to the cities. Because our church is a depository of truth to preach to all the world. Si Mrs. White nahambal siya. This church is a depository of truth. Dili ginagtago ang kamatuoran na dapat iwali sa bugos kalibutan ng auton. Kita mga stewards sa Ginoo. Kita among gitugyanan sa pagdala sa mensahe bilog kalibutan. Ari ang kamatuoran. Ang problema kung hindi ka magkinabuhi sa kamatuoran. Bisan ara ang kamatuoran. Sa uli sa pagpagigambal sa babae. Siling ang Ginoo, siling sa among ginikanan mag-aabot ang Kristo sa kalibutan. Kang magatudlo sa eksaktong katutulunan. Versikulo 25, tugtog 26, si Ginoo nagsiling, ako nga nagighambal sa imo, amo siya. Ako nga nagighambal sa imo, amo siya. Ang pinakanami sa versikulo 28, sang nahibalaan sang babae nga ang nagighambal sa iya among Mesiyas, tang nahibalaan sang babae nga ang nagighambal sa iya makahatag sa iya sing kusog, makahatag sa iya sing taglawom, makahatag sa iya sing kasiguruhan sing kinabuhi. Ang record nagsugid sa aton nga ginbayaan niyang tibod nga pinaka-importante sa ila kay walay tubig sa ila, ginbayaan ng tibod sa pagkadto dito sa urban area kung sabihin sila nagapuyo. Ang iyang ginimo nagsugid sang kamatuoran nga iyang naibalon. Sa pagsugid niya sang kamatuoran, way niya gintanaw yung kaugalingon nga hindi siya fitted sa mensahe nga iyang pagdalon tungod siyang kinabuhi. Kung isa magtanaw kita, paano ko makawali ka ang kinabuhi, amo sini, amo sina, damo ko sing mga apan sa akong kinabuhi. How can I preach the word of God? Pero ang babae mga utod sa dira nga ang Ginoo na encounter niya, wala niya gintanaw ining tanamihan kaluyahon siyang kinabuhi. Ang record nagatudlo sa aton, ginbayaan niyang tanan kanagkadto dito sa syudad. Ginbayaan niyang tanan tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Kay iyang nakita ang isa ka butang nga makahatag sa iya sing kahulugan sa iyang kinabuhi. Tungod kay sa iyang pagkinabuhi, nagkinabuhi siya sa isa ka meaningless life sa iyang kinabuhi. Experience ninyo na mga autos. Na bisan ano kadamo ang inyong kwarta, bisan kadamo daw ano kadako inyong bank account, pinakadako daw ano kalapad ang inyong lupa, daw ano kadako ang inyong balay, ang imong sakyanan daw pwerte sa kanabi, ang subot sa imong balay pwerte kadamo sa mga appliances, kag mga furnitures na arak ito maperte ka makahapon. At ang sugingan ko kamo, without Christ, mga auto, our life is meaningless. Why pili ang atong kinabuhi? Pinakatuig nga maangko nato nga mga bagay, but without Christ, our life is meaningless. Ang panahon nag-abot na madugay nga iyang paabot nga sabat sang handom maging pakita ni Jesus sa iya. Handom na kung salit nakahatag sa iya sing taklaong suno sa ginhambal ni Jesus sa iya. Naguna-una blaka mo ang babae malipayong siya nga pwerte kadamo ang iyang bana nga naagyang sa tinagalog na panangdali ang aliw lang ang nakuha sa babae pero dit siya kasing-kasing wala siya sing katagdapan siyang kinabuhi. Wala siya sing kalipay nga bugos sa iyang kinabuhi. Naangkon niya ini sa panahon
na si Jesus nakikistorya sa iya, kag sa dira nga ang Ginoo nakikistorya sa iya, nakasinggit siya siyang kagalingon, Lord, renew my life. Para sa babae, si Jesus amulan ang kasulparan sa birthday ayang ginadala sa Ginoo. Kasiguruhan sa karon nga kinabuhi ka sa aborton nga kinabuhi. Sang paklaom sa katagbawan nga wala pagid niya mapagtsagi sang mga tao man nga walay Hesus sa ilang kinabuhi. Nakakita kamo bala sa mga tao, di lang obserbahan naton kung magkadto kita sa syudad, gaamulan sila ang mga salakyan, gabalik-balik mga nami ang masalakyan, pero nagapati bala kamo nga inang mga tao maarada sa sulod, malipayon silang kinabuhi. Nakagumdom ko kay Roberto Ongpen, cabinet member ni Corazon Aquino mga otod, sa DTI siya natuon, milyonaryo, mandaramon, abang way sa singkalipay kang resulta nagpakamatay. Si General Angelo Reyes Dundumanin na, Chief of Staff, kag sa panahon ni Gloria Arroyo nag-suicide, kwartahan, pero mga utod, walay kalipay sa ilang kinabuhi. Pasalamat ikaw, pasalamat kita, kayang kalipay maangkon lamang naton kung si Jesus nagapuyo sa aton tagsa kakinabuhi, sa tagsa naton kapangimalay. Muna nga ni sinisi sa kanta, happy, ang saan pagkantas na? Happy is the people whose God is the Lord. Kalipay na maangkon naton dira kay Jesus. Ang babae, ang iyang singgit manutod sa Ginoo, renew my life, Lord. Kang singgit sa General Conference sa atong mga kabataan, ano kanisiling niya? You show up in the cities. God bless, mga kapatid.